Star Senior Commander ng War Department. Isang taong may ganyang kataas na posisyon. Bakit naman niya personal na bibisitahin ang pamilya Xia natin? Matagal na kaming may kasunduan ni Commander Gu. Ang impormasyon tungkol kay tita ay si Commander Gu mismo ang nagbigay sa akin. Xia Jin, tita pa rin natin siya kahit anong mangyari. Paano mo nagawang makipagsabuatan sa iba para ipahamak ang sarili nating tita? Ang gusto ko lang ay gulo si Xiaxi. At isa pa, si Commander Gu ay isang 3-star senior commander ng War Department. Ang pakikipag-alyansa sa kanya ay para lang sa ikabubuti ng pamilya Xia. Commander Gu, ang pagparito ko ngayon ay para protektahan ang pamilya Xia. Xiaxi, dahil sa'yo, ang kapatid kong si Gubiche at ang anak kong si Guyating ay parehong nasa kulungan ngayon. Akala mo ba palalampasin ko to? Binigyan ko sila ng pagkakataon. Sila mismo ang gumawa ng napakaraming kasamaan. Kaya dapat lang yan sa kanila. Aba, ang talas naman ng dila mo. Master Xia, wag po kayong mag-alala. Naparito ako ngayon para bigyan ng katarungan ang pamilya Xia. Hanggat narito ako, hindi magagalaw ng babaeng yan ang pamilya Xia. Commander Gu, kayo na po ang bahalang humusga. Ginamit ni Xiaxi ang Imperial Palestine nang walang pahintulot. Inabuso niya ang kapangyarihan para sa sariling interes. Wala na siyang sinusunod na batas. Xiaxi, hindi mo to inaasahan, no? Bumaliktad na ang mundo. Akala mo kung sino ka. Dahil taga-departamento ka ng digmaan, akala mo magaling ka na. Si Commander Gu ay isang tatlong bituing senior commander. Isang piling haligi ng ating dakilang bansang Xia. Xiaxi, ang Imperial Palace Squad ay ang pinakalihim na unit ng departamento ng digmaan. Kung walang direktang utos mula sa Supreme Commander, walang sinuman ang pwedeng magpakilo sa kanila ng walang pahintulot. Ang ginawa mo ngayong araw ay isang malubhang paglabag sa disiplina ng departamento ng digmaan. Commander Gu, ang pagkatao ni Xiaxi ay hindi. Pinabagsak ni Xiaxi ang pamilya kong Gu. Ipinakulong niya ang kapatid at anak ko. Kahit pa siya ang Supreme Commander ng bansang Xia, pagbabayarin ko pa rin siya. Tama si Commander Gu. Xiaxi, lumuhod ka ngayon at aminin ang kasalanan mo. Baka sakaling gumaan pa ang parusa sa'yo. At kung hindi ako luluhod, ayon sa mga regulasyon ng Departamento ng Digmaan, ang sinumang magpakilos ng Special Forces ng walang pahintulot ay maaaring mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Kung alam mo ang makabubuti sa'yo, isuko mo ng maayos ang iyong command authority at magpakamatay ka para pagbayaran ang iyong kasalanan. Go Fengyan, sino ka sa akala mo? Para utusang lumuhod ang boss ko. Isa ka lang hamak na miyembro ng Imperial Palace. Wala kang karapatang magsalita rito. Xiaxi, ngayong araw, kahit na taga-Imperial Palace ka pa, sa harap ko, isang tatlong bituing senior commander. Kailangan mo pa ring yumuko. Commander Gu, mukhang napakahalaga sa inyo ng ranggo. Sa Departamento ng Digmaan, pinakamahalaga ang mga patakaran. Kapag ang isang nasasakupan ay humarap sa nakatataas sa kanya, dapat alam niya ang lugar niya. Paano kung ang posisyon ko ay mas mataas pa sa'yo? Supreme Commander, kakarating lang ng balita. Dinakip ng pamilya Xia ang ina ni Xiaxi. Pati na rin yung senior commander na si Gao Fengyan. Pinaghihinalaang nagpadala siya ng sarili niyang mga tauhan. Papunta na rin sa bahay ng mga Xia. Ano? Wala na talagang batas. Talagang hindi na nila ako ginagalang. Pumunta agad. Sinasabi mong mas mataas ang posisyon mo sa akin. Ako, si Gao Fengyan. Mahigit 20 taon akong nagpakahirap sa serbisyo. Bago ko nakuha ang posisyon bilang senior commander. Ikaw, ilang taon ka pa lang. Nga, kahit pasabihin mula sa sinapupunan ng nanay mo, ay nagsisilbi ka na sa War Department. Imposibleng maabot mo ang ranggong 3-star o mas mataas pa. Isa pa, nanggaling ka sa kulungan. Sinayang mo lang ang 6 na taon ng buhay mo roon. Isang presong kalalaya lang. May karapatan bang ikumpara ang sarili kay Commander Gu? Lolo, yung sinabi ni Xiaxi, totoo ba? Tama na. Iilan lang ang mga tayo